Balikan natin ang konseptong ating naunawaan mula sa nakaraang aralin. Likas na batas moral, ang batayan ng konsensya upang gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ang tao ay natatanging nilalang na nararapat tumanggap ng batas mula sa Diyos. Ito ay dahil kailangan niyang pahamalaan ang kanyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanyang kalayaan at kilos loob. Paano mo gagamitin sa tamang paraan ang iyong kalayaan? Ngayong araw, tunghayan natin ang isang movie clip na magpapalawak ng iyong kaalaman. Me a prince? There is a lot of gray area in Make Me a Prince. I could just make you a prince. Oh, no. Right, you'll be snuggled up with that dude for the rest of your life. Y'all see my palace? Be specific with your words. The deal is in the detail, Got it. which I don't really understand because if she already likes you, why change? I told you, she has to marry a prince. I just want to go home, man. Okay, I can do that. Girl. She's a princess. Oh, aren't they all? No, we had a connection. But she has to marry a prince. Back up, boy, I need some room to work. I made you look like a prince on the outside, but I didn't change anything on the inside. Prince Ali got you to the door, Do you trust me? What did you say? but Aladdin has to open it. Do you trust me? Ng alamat ng mga Arabo ang genie. Sa mga palabas ngayon, ipinakikita na ang genie ay gumaganap bilang isang nilalang na may taglay na kapangyarihan na magbigay ng tatlong kahilingan. Halimbawa, nagkaroon ka ng pagkakataon na humiling. Ano ang iyong hihingin? Dahil ako'y iyong pinalaya, bilang gantimpala, malaya mong sabihin anuman ang iyong naisin. Dahil ako'y iyong lingkod, ito'y aking gagawin. Ano ang magiging tugon mo sa tanong ng genie? Unaan ang tatlang ng iyong sagot sa mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sulat ang iyong tatlong kahilingan. Sulat ang dahilan bakit ang mga ito ang iyong hiniling. Ang hiling mo ba ay maisa sa katuparan kahit walang magic? Paano ito mangyayari? Ano ang gagawin mo upang makamit ito? Ano ang hindi mo gagawin upang makamit ito? Ano ang taglay mo upang makamit ang iyong hiling kahit walang magic? Ang nangyayari sa buhay ng tao ay hindi magic. Dulot ito ng mga pagpapasya na ginagawa ng tao sa kanyang buhay at ang kanyang pagsisikap na makamit ito. Kabilang ba sa iyong kakayahang taglay ang kalayaang piliin ng kilos na gagawin upang makamit ang iyong ninanais? Kung susuriin, ayon kay De Torre, ang tao ay walang kakayahang gawing palagi ang anumang kanyang naisin. Maraming bagay ang nais niyang mangyari at gawin, subalit hindi niya magawa ang mga ito. Nais ng taong hindi magkasakit, hindi tumanda, manatiling buhay, malaman ang lahat ng bagay, ngunit wala siyang kalayaan upang magawa ang mga ito. Kung ganoon, ano nga ba ang tinutukoy na kalayaan ng tao? Binigyang kahulugan ni Santo Tomas de Aquino ang kalayaan bilang katangian ng kilos loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. Nangangahulugan ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos. Ang tao ay nagtatakda ng kanyang kilos para sa kanyang sarili. Walang anumang puwersa sa labas ng tao ang maaring magtakda nito para sa kanya. Maari siyang mahikayat, maganyak o maakit, subalit hindi maaring puwersahin o pilitin. Subalit, ang kalayaang ito ay hindi tumutukoy sa kalayaan upang piliin ng tao ang kahihinatnan ng kanyang pagpili. Hindi sakop ng kanyang kalayaan ang likhain ang kahihinatnan ng kanyang piniling kilos. Halimbawa,
Malaya ang isang mag-aaral na piliing magbarkada kaysa mag-aral ng leksyon. Subalit hindi siya malaya sa maaaring kahihinatnan nito. Hindi maaring mataas pa rin ang kanyang marka sa kabila ng kanyang piniling gawin. Hindi malaya ang tao na piliin ang kahihinatnan ng kilos na kanyang pinili. Sa makatuwid, ang kalayaan ay hindi lubos at ito ay may limitasyon. Ang limitasyong ito ay itinakda ng likas na batas moral. Ipinaliwanag ni Sister Felicidad C. Lipio ang kaugnayan ng kalayaan sa batas na ito. Katulad ng kaugnayan ng dalampasigan sa baybay dagat, ang dalampasigan ang nagbibigay hugis sa tubig at ang siyang nagbibigay hangganan dito. Gayon din, ang likas na batas moral ang nagbibigay hugis sa paggamit ng tunay na kalayaan at nagtatakda ng hangganan nito. Ang batas moral kung gayon ay alituntuning kailangang sundin na nagbibigay hugis at direksyon sa kalayaan. Mayroong dalawang uri ng kalayaan. Una, panloob na kalayaan. Ayon sa obserbasyon ni Santo Tomas de Aquino, nakasalalay sa kilos loob ng tao ang kanyang kalayaan. Tinutukoy ng panloob na kalayaan ng kilos loob ang kalayaang gumusto, freedom of exercise. Ito ang kalayaang magnais o hindi magnais. Kalayaang tumukoy, freedom of specification. Ito naman ang kalayaan upang tukuyin kung alin ang nanaisin. Sa babalang ito, halimbawa, bawal ang maligo dito. Ang iyong kilos loob ay malayang magnais o hindi magnais na sundin o kaya baliwalain ang babala. Sakaling nagpasya ang kilos loob na sundin ang sinasabi ng babala, malaya nitong tukuyin kung ano ang nanaisin gawin bilang kapalit ng planong paliligo. Nanaisin niya marahil ang magpiknik na lamang sa dalampasigan, lumipat ng ibang lugar, o umuwi na lang. Walang maaaring magtanggal ng panloob na kalayaan ng tao. Hindi ito maipagkakait, makukuha o maaalis sa kanya. Ikalawang uri ng kalayaan, panlabas na kalayaan. Ito ang kalayaan upang isakatuparan ang gawain na ninais ng kilos loob. Naiimpluwensya ng mga panlabas na salik ang kalayaang ito. Maaring mabawasan o maalis ang kalayaang ito sa pamamagitan ng puwersa sa labas ng tao. Kapag ang tao ay ikinulong, mawawala ang kanyang panlabas na kalayaan. Halimbawa ng panlabas na kalayaan ay ang politikal, profesional at pang-akademikong kalayaan. Nakapaloob sa politikal na kalayaan, ang kalayaang pumili ng sasalihang samahang politikal, bumoto o pumili ng taong namumuno. Ang pang-akademikong kalayaan halimbawa ay ang kalayaang pumili ng paaralang papasukan at kursong kukunin sa kolehiyo. May kalayaan ng mga profesional na gampanan ng kanilang tungkulin ayon sa sariling pamamaraan, subalit hindi taliwas sa mga panuntunan. Ayon kay Esther Esteban, ang konsepto ng kalayaan ay nangangahulugan na nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao. Malaya ang taong linangin ang kanyang sarili at paunlarin ito. Ang kalayaan ng tao ay nakabatay sa pagsunod sa likas na batas moral. Ang tunay na kalayaan ay masusumpangan sa pagsunod sa batas na ito. Sa bawat batas na nauunawaan at sinusunod ng tao, mas nadaragdagan ang kanyang kalayaan. Bakit nga ba pinayagan ng Diyos na maging malaya ang tao na tanggapin o suwayin ang kanyang batas? Bakit hinahayaan ng isang magulang ang kanyang anak na sumubok, pumili at magpasya para sa kanyang sarili? Ito ay sa dahilang umaasa ang Diyos o maging ang mga magulang ng pagsunod mula sa pag-unawa at pagmamahal, hindi dahil sa pinilit at pagsunod ng may takot. Dahil dito, ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na pananagutan. Ang tao ay kailangang maging mapanagutan sa anumang kilos at pagpapasyang gagawin. Paano mo malalaman kung naging mapanagutan ka sa paggamit ng kalayaan? Narito ang ilang palatandaan ayon kay Esteban. Una, kung naisaalang-alang mo ang kabutihang pansarili, personal good, at ang kabutihang panlahat, common good.
Halimbawa, ginagamit mo ang kalayaan upang malampasan ang mga balakid sa pag-unlad ng ating pagkatao. Ang maging malaya sa kamangmangan, kahirapan, katamaran, kasamaan ay ilan sa mga ito. Itinalaga din ang kalayaan para sa kabubuti ng kapwa, katulad ng paikilahok sa mga proyektong pampamayanan o maging sa pagtatanggol sa mabuting adhikain. Ikalawa, kung handa kang harapin ang anumang kahihinatnan ng iyong pagpapasya, ang bawat kilos o pagpapasya ay may katumbas na epekto, mabuti man o masama. Hindi lamang sapat na harapin ang kahihinatnan ng pasya o kilos, kundi ang gamitin ang kalayaan upang itama ang anumang pagkakamali. Ikatlo, kung ang iyong pagkilos ay hindi sumasalungat sa likas na batas moral. Ang likas na batas moral ay binigay sa tao nung siya'y likhain. Nakasaad sa mga batas na ito ang dapat gawin at di dapat gawin ng tao. Ang mga batas na ito ang siyang batayan ng pagsaalang-alang sa pagkilala ng kabutihang pansarili at kabutihang panlahat. Bagamat may kalayaang pumili ang tao dahil sa kanyang kilos loob, ang tao ay may kamalayan, kaya siya ay may kakayahan na magsuri at pumili ng nararapat. Siya ay may moral na tungkulin na piliin ng ayon sa moral na batayan. Ang kalayaan ng kilos loob ay bahagi ng ating espiritual na aspeto ng ating pagkatao. Bigay ito ng Diyos sa tao upang malaya niyang mahubog ang kanyang pagkatao. Ang tunay na kalayaan ay mapanagutan, kaya't inaasahang ito ay gagamitin sa paggawa ng naayon sa kabutihan. Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng mabuti.